Alam nyo bang maaari na kayong gumawa ng sarili ninyong website gamit ang ChatGPT kahit wala kayong coding skills? At hindi lang simpleng webpage na may title, pictures at ilang links. Maaari kayong gumawa ng isang personalized at interactive learning space. May organized lessons, educational videos, activities na maaring sagutan ng students, sarili ninyong creative content at maging original background music. Ang nakikita ninyo ngayon ay ang Hub O Learn by Grandpa Jovencius. Ako po yon in the future. Isang public learning website na ginawa ko para sa aking mga estudyante. At hindi ako web developer. Hindi rin ako marunong gumawa ng website gamit ang coding. Pero mas nakakatuwa rito, hindi rin ako gumamit ng standardized prompt o isang mahaba at komplikadong command para mabuo ito. Hindi ito resulta ng isang magic prompt. Kinausap ko lang ang ChatGPT bilang aking collaborator. Ipinaliwanag ko kung ano ang gusto kong gawin, para kanino ang website, anong learning experience ang gusto kong ibigay, at kung ano ang gusto kong baguhin sa bawat version. Minsan, detalyadong instructions ko, pero minsan napakasimple lang. Lakihan natin ito. Ilipat natin dito. Hindi bagay ang image. Mali ang napupuntahang lesson. O kaya, okay na. Proceed and publish. Yun lang. Hindi ko kailangang magsalita bilang programmer. Nagsasalita ako bilang teacher, content creator, at may-ari ng vision. Si ChatGPT ang tumutulong na isalin ang ideas at feedback ko tungo sa isang gumaganang website. At dahil personalized ang website, hindi ito kailangang magmukhang ordinaryong school portal. Pinili ko ang isang warm at welcoming cafe environment para sa homepage. Ang Jovencius Delicious Cafe sa loob ng Dreamville. Ito ay sarili kong intellectual property na idea sa pagtuturo. May sarili itong visual identity, characters, kulay, atmosphere at personality. Pero may isa pa itong feature na gusto kong iparinig sa inyo. Welcome to Hubble. Pati ang background music na naririnig ninyo ay ginawa rin namin para mismo sa Hub O Learn. Isa itong original, warm and smooth cafe soundtrack na nagbibigay ng mas welcoming na atmosphere habang nag-e-explore ang visitor. May play, pause at volume control din, kaya ang visitor ang makapipili kung gusto niyang makinig. Dito ko nakita na ang website ay hindi kailangang maging collection lamang ng files at links. Maaari itong maging isang buong learning experience. May sariling setting, identity, characters, content, at soundtrack. Ngayon, pasukin naman natin ang mismong Learning Hub. Inayos ko ang content ayon sa mga subjects at areas na itinuturo ko. May learning spaces para sa TLE, Applied Entrepreneurship, at Disaster Readiness and Risk Reduction. Maaari pa itong palawakin para sa work immersion, workplace readiness, general knowledge, at iba pang subjects o projects sa hinaharap. Sa isang paraan, para itong sarili kong personal LMS. Isang customized learning hub na maaari kong ayusin batay sa aking subjects, teaching style, at pangangailangan ng students. Halimbawa, dito sa TLE, sa ngayon, may dalawang pangunahing learning areas, bread and pastry production at entrepreneurship. Sa bread and pastry, maaring pumili ang learner ng lesson, magbasa ng organized at student-friendly content at tingnan ang accompanying visual learning materials. Hindi lang basta ini-upload ang module bilang isang mahaba at maliit na document. Maaring isaayos ang impormasyon para mas madaling basahin online. May headings, explanations, illustrations, reminders, at malinaw na pagkakasunod-sunod ng lesson. Maaari ring gamitin ang original learning materials at visual guides na ginawa na natin bilang teachers. Dito naman sa entrepreneurship, maaari magsimula ang students sa foundational lessons bago tumuloy sa mas specific na topics gaya ng personal entrepreneurial competencies. Maaari rin nating i-embed ang sarili nating YouTube videos sa loob ng lesson. Ibig sabihin, hindi na kailangang maghanap pa ang students sa iba't ibang platforms. Maaari niyang basahin ang lesson at panoorin ang related video sa loob ng iisang organized learning space. Pero para sa akin, isa sa pinakamahalagang features ng Hub O Learn ay hindi lang ang lessons at videos. Ito ay ang kakayahang gawing interactive ang learning experience.
Maaaring maglagay ng questions, situational activities, reflection prompts, guided exercises, at self-checking activities na direktang masasagutan ng learner habang pinag-aaralan ng lesson. Pagkatapos sumagot, maaari siyang makatanggap ng immediate feedback, explanation o pagkakataong subukan muli. Sa ganitong paraan, hindi lang siya passive na nagbabasa o nanonood. Nakikipag-interact siya sa lesson, gumagawa ng decision at sinusuri ang sarili niyang understanding. At maaari niya itong gawin at his or her own pace. At hindi rin kailangang limitado sa isang uri ng content ang website. Maaari kong ilagay dito ang DRRR field guides at activities, gumawa ng sariling learning space para sa applied entrepreneurship, magdagdag ng personal reflections at creative projects sa Lolo Jovencius Corner, at ikonekta rin ang aking YouTube at Facebook pages. Sa halip na magkakahiwalay ang lessons, videos, activities, reflections at creative work, maaari silang magkaroon ng isang central home. Siyempre, hindi naging perfect agad ang unang version. May mga button na kailangang ayusin, images na kailangang palitan, sections na kailangang ilipat, at links na kailangang itama. Pero sa bawat revision, hindi ako nagsusulat ng code. Tinitingnan ko lang ang resulta, ine-explain ko kung ano ang problema, at sinasabi ko kung ano ang gusto kong mangyari. Iyon ang tunay na proseso: conversation, testing, feedback, at collaboration. Hindi isang perfect prompt at hindi rin isang one-click miracle. Kaya para sa mga kapwa ko teachers, kung meron na kayong sariling lessons, presentations, videos, activities, stories, o educational ideas, maaari rin ninyong pagsama-samahin ang mga ito sa sarili ninyong personalized learning website. Hindi ninyo kailangang maging programmer. Hindi rin ninyo kailangan ng isang standardized o magic prompt. Ang mas mahalaga ay mayroon kayong malinaw na purpose, sariling content, at willingness na magbigay ng feedback habang binubuo ninyo ang gusto ninyong learning experience. Ang HubleLearn ay hindi lamang isang webpage. Isa itong personal at interactive learning space. Isang lugar kung saan maaring magsama-sama ang lessons, videos, activities, creativity, at patuloy na lumalawak na body of work ng isang teacher. Ngayon, ang tanong, kung maaari kang gumawa ng sarili mong website gamit ang iyong ideas at pakikipag-collaborate sa ChatGPT, ano ang gusto mong buuin? Ako, si Grandpa Jovencius, at ito ang HubleLearn, where stories of learning come to life. Come and learn and stay. Oh.